guys! And welcome back again sa ating YouTube channel, Helena Dinlasa. So, napakatagal natin hindi nakapag-upload dahil busy tayo dito sa buhay-buhay natin sa probinsya. So, sa mga bago pa sa aking YouTube channel, sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming videos. So, intro muna tayo! Guys, for today's video, ayan, so dahil napakatagal natin hindi nakapag-upload, so update ko kayo guys sa ating topic, our previous topic about annulment. So sa mga hindi pa nakapanood ng aking previous videos, hanapin nyo lang guys sa baba. Hindi ko siya na-arrange, but makikita nyo dyan yung thumbnail natin about annulment. Ayan, so sineperate ko na yung mga ganyang topic at parang sinimilar ko na yung ating thumbnail para hindi kayo mahirapan. At sa aking mga short videos about here in my life in the province, pag-aalaga ng mga manok at mga baboy at iba pa. So, so all in one tayo dito sa ating channel. But, I want to share guys yung aking journey about sa aking annulment. At as you watch my previous video, I'm already free from all my past. So, ganun. Ayan, so, ang ating topic, after ng nakuha na natin yung decision sa court, so, mag-wait tayo guys ng 15 days kung mag-appear sila. Ayan, kung mag-appear sila. But after 15 days, kung hindi yan sila mag-appear or kung sakasal pa ba hindi sila tutol, ayan, kung conforme sila, ano ba yan sa English or sa Tagalog yung kung wala silang sasabihin or hindi sila tutol sa decision ng court, after 15 days ay ipapadala na yan sa Solicitor General yung ating result or yung ating annulment result kung ito ba ay deny or hindi deny. Ayan. So, kumbaga after dito sa atin, kung saan ka kinasal, doon niya ipapadala ng regional court dito. So, dito ako kinasal sa Kabangkalan City, Negros Occidental. So, ipapadala nila yan sa Solicitor General sa Maynila. Ayan. So, kung walang, after 15 days, kung walang magpupunta or magsulat or pumunta sa court at kung anong kanyang tutol dyan sa decision, ayan, so, or disagree siya. So, after that, kung wala man lang pumunta or walang nagtutol sa decision ng court, ay ito ay papadala sa Solicitor General doon sa Maynila. So, after that, hindi yan siya guys pwede na hand carry or whatsoever o dalhin ng yung lawyer. Ito ay via post office. That's why it's long time to wait again. Ayan. So, alam ko sa mga nagpa-process ng annulment, napakahirap mag-antay. So, parang gusto mo na siya hugutin yung mga araw, madali ng araw at oras para makuha na natin yung ating makailanganin na baguhin sa ating status. Especially kung marami kayong IDs na ang surname ay doon sa ex natin. So, yun. Kaya, ang daming nagmamadali din pag andyan ang yung result, pina-follow up agad kasi maraming mga IDs na dapat babaguhin. Ayan. So, after that, kung napadala na ng Solicitor General, mag-wait tayo guys sa akin, hindi ko na mabilang ko ilang buwan. Kasi, natanggap ko yung aking result is July, pero June siya guys lumabas. O June? No. Before June pa siya lumabas, pero dumating sa akin yung, actually hindi dumating sa akin yung sulat o decision via na post office na ipapadala sa'yo. Sinabi na ng aking lawyer. So, imagine nyo guys na nandito lang ako sa Tampalon, 1 hour lang ang travel to Kabangkalan, pero hindi ko pa natanggap yung aking result. So, kung hindi pa sinabi ng aking lawyer, hindi ko pa nalaman na okay na pala. Then mag-wait ako ng sulat. So yung sulat na yun ay hindi dumating sa akin.
So, ako na mismo ang pumunta sa post office kasi nga, nag-follow up ako at wala akong natanggap. Ayan, so, ang court nagsabi sa akin na try to check in the post office. So, yun, andoon pala guys. And, ang post office, nagpapaliwanag din na nagpadala daw sila ng notice sa barangay. So, imagine mo guys na pumunta ako sa barangay just to confirm kung talagang ginagawa nila ang kanilang trabaho at maayos ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay. So, kahit na nakuha ko na yung result sa post office, chinek ko siya sa barangay hall namin and surprise! Wala doon guys. Wala akong notice na natanggap. So, it means kung yung lawyer mo ay hindi rin gumagawa ng kanyang part and hindi ka rin nagpa-follow up, so nag-aantay ka lang ng wala. So, hindi na ako nag-complain pa na ba't hindi nakarating sa akin kasi alam ko na nakuha ko na sa post office. So, ganun guys ang gagawin nyo. Don't wait guys sa inyong barangay. Kung papadala sa inyo, ganyan guys, abuti kayo ng siyam-siyam. Do your part. Ayan. So, kung malapit lang sa inyo, lakarin nyo. Kung pumunta kayo ng bayan, lakad kayo sa post office, magtanong kayo. Wala namang mawawala sa atin kung magtanong tayo. Ayan. Para mapadali at maayos yung ating mga papel-papel. Ayan, so pag ando na sa guys sa Solicitor General, napakabilis mo magsalita ba? Ando na sa Solicitor General yung ating result here, kung saan ka kinasal, mag-antay ka ng, magbilang na ako ng July, kasi July ko nalaman. July, August, September, October, November, December, January, February, now is March. So, Feb ko siya guys nakuha. Kasi mag-antay ka pa ng return card na sinasabi na natanggap ng Solicitor General yung sulat from Cabancalan City, Negros Occidental na nakarating doon sa kanila at nireceive ng Solicitor General. So, ang Solicitor General ay mag-send yata siya ng notice din or yung return card na pinifill upan na na-receive na nila. So, inantay ko yan ng mahigit 8 buwan guys. Ayan. At every week akong pumupunta sa court mag-follow up kung naandyan na yung return card. Kasi kung andyan na at dumating na sa city ninyo yung return card, it's time na guys na magbibigay sila ng certificate of finality. Yun na yung final na you are officially na wala nang visa yung kasal. Actually, okay naman na yung result na simple null and void, okay na yun. Pero, ito pa yung mga dokumento na talagang patunay na mabigat na patunay na wala na talaga kahit ano pang gagawin. Ayan. So, after ng how many months na pag-antay, at every week ako nagpa-follow up sa court. And, hindi lang yan guys, doon sa Solicitor General nagpalaka din ako doon. Nagpa-check din ako doon ng return card kung na-send na nila. Ayan. So, once, follow up ako doon, and then, dito na sa aming city. So, yun guys, sa mga nag-aantay at nag-worries kung nasaan na yung papel, i-follow up nyo guys. Huwag kayong mag-antay. And, yung lawyer natin, hindi na yan nila part. Hindi na nila gawain, pero kung mayroon naman concern yung inyong lawyer, pero as I know, hindi na yan sila guys, kasi tayo nang mag-process, tayo nang maggawa niyan, kasi kunting na lang man yan, kimbot. Ayan, so ayun, punta tayo sa court, and then pag andyan na yung return card, it's time na guys na magkuha ka na ng finality of a certificate of finality. So hindi lang guys madali. Kasi pag sinabi mo na kukuha ka ng certificate of finality, busy sila guys. Oo, sabi na, balik ka lang sa ganito ha, kasi dahil pa akong gawin, balik ka sa ganito ha. Inabot din ako ng nearly 2 months. 2 months, yeah. 2 months guys with this kind of paper only. Pero, patience is a virtue. Ayan, mag-antay tayo kasi kailangan natin yan. So, nung nakuha ko na yun, okay, thank you Lord, nakuha ko na. Another process na naman guys. So, yun ang ating tatalakayin next video. Ayan. So, thank you so much. At sa may mga tanong, please comment below. Send your message via Facebook, via TikTok. Ayan, may mga account ako dyan, social media. So, you can reach out guys and you can write down your comment
suggestion. Ayan, kung meron kayong idagdag. Thank you so much at good luck sa mga nagpo-process at sa mga nag-aantay ng result. Thank you so much and see you in my next vlog. Bye!